Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Inaresto ang dating alkalde ng Santo Domingo, Nueva Ecija. Chris, bakit daw siya hinuli? Rafi, nagbebenta raw ng iligal na droga ang dating mayor. Sa isinagawang bypass operation sa Talavera, Nueva Ecija, naaresto ang dating opisyal. Nakuha sa kanya ang halos kalahating milyong piso ng hinihinalang shabu. Base sa investigasyon, nakukuha niya ang supply ng iligal na droga sa Metro Manila at Bulacan. Itinanggi ng dating alkalde ang paratang. Napuno naman ng mga pauwing pasahero ang Lipa City Grand Terminal sa Batangas matapos ang sunod-sunod na holiday. Humaba ang pila ng mga pasahero na pasakay ng bus sa terminal. Ayon sa isang dispatcher, mas kakaunti ang pumasok na bus driver at konduktor kahapon dahil nasa probinsya pa ang ilan sa kanila. Karamihan sa mga biyahe ng bus ay Pacubao o Buendia sa Metro Manila. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Nasawi si Dueñas Iloilo Vice Mayor Aimee Paz Lamasan matapos aksidente umanong mabarilang sarili. Cecil, kumusta na yung investigasyon? Rafi, hinihintay pa ng pulisya ang resulta ng ballistic examination. Hindi rin isinasantabi ang ibang posibilidad. Ang iba pang detalye nasa balitang hatid ni John Sala ng GMA Regional TV. Habang nag-aayos ng gamit si Dueñas Iloilo Vice Mayor Aimee Paz Lamasan Martes ng umaga sa kanyang bahay sa La Paz. Itatago sana niya ang isang 9mm pistol. Pero bigla raw itong pumutok at tinamaan ang kanyang tiyan. Ay sugod pa siya sa ospital. Sabi ng kanyang pamilya noong Martes, maayos na ang kanyang kondisyon at nagpapagaling sa ospital. Pero ilang oras bago ang pagpapalit ng taon, nasawi si Lamasan. Humihiling ang pamilya ni Lamasan ng privacy. Diyan nagatinawag sa amon nga nagahibi sa telepono nga waay na nga si Vice Mayor Aimee kid kasakit man sa pamilya namon subong New Year pa sanay na lang kami ni anay wan lang anay subong do silent lang ang family namin subong. Sa investigasyon ng pulisya, ang live-in partner ng vice alkalde na siya ring nagbigay ng statement sa pulisya ang nag-iisa nitong kasama ng naganapang insidente. Nais siyang isailalim ng pulisya sa paraffin test. Partner ko ni Vice Subong na padalhan ta sa request for paraffin test. Ano ko na sa mga ground ta Subong. Hindi raw isinasantabi ng pulisya ang posibilidad na may iba pang anggulo bukod sa accidental firing. As of now, ang accidental firing ang isa sa mga dako nga ginatutukan no sa bahin sang kapulisan. But as we are saying, nga sige pa man i-follow up naton. So in case nga may mga ebidensya nga mag-surface, otherwise nga makonsider kita sa ibang nga anggulo, sige pa man kay padayon pa ning pag-imbestigar naton. Hinihintay pa ng La Paz PNP ang resulta ng ballistic examination sa 9mm pistol. Hinihintay rin ang kumpirmasyon ng Regional Civil Security Unit kung ang vice alkalde ang nagmamay-ari ng baril. Si Dueñas Mayor Robert Martin Pama nag-abot ng pakikiramay sa pamilya Lamasan sa pagkamatay ng vice alkalde na itinuturing ani ang kapatid. Sinusubukan naming kunan ng pahayagang live-in partner ng Vice Mayor na nagtatrabaho sa LTO Central Office at dating OCD Regional Director sa Eastern Visayas. John Sala ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. 22 ang sugatan sa pagsabog ng granada sa gitna ng pagsalubong sa bagong taon sa Matalam, Cotabato. Karamihan daw sa mga sugatan ay mga minor de edad. Ayon sa uploader ng video, manonood lang daw sana sila ng mga motorsiklong paiingayin para salubungin ang bagong taon. Ayon sa pulisya, napatay sa hot pursuit operation ang nagbato ng granada matapos manlaban sa mga umaarestong pulis. Bukod sa baril at mga bala, na-recover sa kanya ang isang sachet ng hinihinalang iligal na droga. Ito ang GMA Regional TV News. 3 bahay ang nasira matapos sumabog ang isang improvised firecracker sa Malolos, Bulacan. Nabasag ang ilang bintana at bumagsak ang mga yero ng mga apektadong bahay. May 9 na bus din ang napinsala.
Sa inisyal na investigasyon ng Barangay Santiago, 5 kilong pulbura ang laman ng improvised firecracker. Pinaputok daw ito sa isang bakanting lote malapit sa mga bahay at sa paradahan ng mga bus. May person of interest na raw ang pulisya batay sa hawak nilang kopya ng CCTV footage sa naturang lugar. Sugatan dahil sa ipinagbabawal na boga ang isang batang lalaki sa Tanhay, Negros Oriental. Kwento niya ilang beses niyang sinubukang paputukin ang boga na pagmamay-ari ng kanyang tiyuhin hanggang sa biglang nag-apoy ang dulo ng boga. Nagkapaso siya sa mga kamay at daliri na ginamot sa isang klinik. Sabi ng pulisya, may 2 pang lalaking minor de edad na nasaktan din matapos masabugan ng boga sa magkahiwalay na insidente. Meron ding isang babaeng tinamaan ng kwitis sa binti. Sa kabuuan, 17 biktima ng paputok ang naitala ng pulisya sa Tanhay ngayong Salubong 2026.